Yan. So, bibingka strategy. Ano kaya ibig sabihin nito? So, unang-una po, no, disclaimer muna, wala hong bibingka sa Bible. So, ito po ay isang terminolohiya sa Polsci. Meron po bang Polsci graduate dito? Ano yung Polsci? Political Science. Oh, wala. Meron ba? Meron tayo dito, Comsci. Oh, alam ko, may mga graduate Comsci. Pero marami sa atin, mga Comsci mission. Siguro sa bahay. Mga ganyan. But anyway, mamaya natin ipapaliwanag yung ibig sabihin ng bibingka strategy. Kasi actually, kung titignan natin, wala naman ho talagang kinalaman yung verses. Ano? Pero ito po kasi yung panawagan sa atin. Na isang maganda ho itong terminolohiya na dapat bahagi ho tayo sa pag-unlad sa kaayusan ng ating bansa. Hindi ho pwedeng passive tayo, hindi pwedeng nanonood lamang tayo. And to give you an example, ito po yung magiging halimbawa natin. Sa Book of Judges po tayo. So pakikontrol na lamang po kasi ayaw pong gumana. Siguro palipat ng sa likod. Sige, salamat. So basahin po natin sa Judges chapter 21, verse 25. 1, 2, 3, go. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Ito po yung pinakahuling verse sa Book of Judges. Pero sa verse na yan, sinamarize yung nangyayari sa bansang Israel nung panahon na ito. And again, i-connect natin sa ating bansa ngayon. I-connect natin sa ating komunidad ngayon. Merong bang ganyang pagkakataon na lahat tayo, lahat ng mga tao, kung ano yung gusto natin gawin, gagawin natin, regardless kung ito ay masama, kung ito ay mabuti, ito ay makakasama, wala tayong pakialam sa paligid. At ito po yung nangyayari noong panahon na ito. So tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, we pray in the name of Jesus, bagamat wala ho kami sa nangyayaring rally ngayon sapagkat ang prioridad namin, Panginoong Diyos, ay ang pagsamba sa iyo, pagpuri sa iyo, pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Gayon pa man, malinaw po ang magiging mensahe ngayon, Panginoong Diyos. Kailangan maging kabahagi kami para sa kaayusan ng aming bansa, Panginoong Diyos. Lalong-lalo na, Lord God, bilang mga mananampalataya mo na nakakakilala sa iyo, na alam ang iyong salita, Panginoong Diyos. Ito, pangangaral na ito, mensaheng ito, Panginoon, maging hamon sa amin na maging aktibo kami, Panginoong Diyos. Hindi na lamang sa pananalangin, kundi, Panginoong Diyos, sa pagpapalaganap ng iyong kalooban dito sa aming bansa, dito sa aming komunidad, Panginoon. At naway maging hamon, Panginoong Diyos, ang kaganapan na ito sa mga hukom kung saan natigil ang pangangaral, natigil ang pananampalataya at nagkagulo ang bansa, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoong Diyos, we pray to bless us as we study, Lord God, your word. In Jesus' name we pray, amen. Maari na pong umupo ang bawat isa sa atin. So, okay, next slide tayo dahil muna. So makikita ho natin dito sa natin, sa ating, just do it. Alam niyo po ba yung just do it? Anong kaya to? Commercial sa Nike. Ano yung kinalaman nito? Di ba sabi ko kanina sa verse 25, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So meron pong commercial sa sapatos, ang kanyang tagline ay just do it. Maganda siya, depende kung ano yung goal mo. Pero, siyempre, may mga pagkakataon ng just do it ay hindi maganda, lalong-lalo na kung ito po ay directly sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Kasi di ba ito po ngayon yung parang nangyayari ngayon, parang nagiging normal na lamang, wala kang pakialam, gagawin ko ang gusto ko. Di ba? Narinig niyo na yon? Wala kang pakialam, ito gusto ko, wag mo akong pagsabihan. Na minsan, kahit concerned tayo, pinagsasabihan natin, pero minsan magagalit sa atin. May mga pagkakataon ng just do it ay hindi maganda. At meron pa nga, nung unang panahon din, ito naman yung obey your thirst. Yan, ayaw. Suko ko na to, ayaw eh. Obey your thirst. Ano yung obey your thirst? Diba? Isang inumin nito, isang soft drinks. Gawin mo, pag nauuaw ka, inumin mo tong soft drinks na to. Pero meron siyang iba pang malalim na kahulugan. Kung ano yung gustong-gusto natin gawin mo yan kasi para masatisfy ka. Again, hindi yung lahat ng bagay na nakakapag-satisfy sa atin maganda. Dapat maging balanse tayo. Hindi ho masamang gumawa ng mga bagay, hindi masama mangarap, pero hindi ho lahat ng bagay ay may kalayaan tayong gawin.
Lalong-lalo na kung ito po ay directly na sumasalungat sa kalooban ng Panginoong Diyos. Di ba sabi ko sa 1 Corinthians chapter 10:23, hindi lahat, malaya kang gawin ng bagay na ito, pero hindi lahat ng bagay ay nakabubuti. Hindi lahat ng bagay ay nakapagpapatibay sa pananampalataya. So ito po yung naging buhay nung judges. They just do what they want, they just obey their thirst, yun ang susundin nila. Yun yung gagawin nila. At ito po ay masasabi natin na parang dark age, pinakaunang dark age dito sa Old Testament. Ano ba yung dark age? Ito yung tuluyang pagbagsak ng mga Israelita. At isang bagay po ang matututunan natin dito. Ano po yung mga lesson na matututunan natin dito sa nangyari ho sa kanila? Unang-una po, no, dahil po ginawa nila yung magustuhan nila, na wala na silang kinukonsidera, sa paggawa po ng kagustuhan natin, yung kagustuhan lang natin, pwede ho tayong mapunta sa kasalanan. At pag tayo po inapunta sa kasalanan, siyempre, ang resulta po nito, malalayo ho tayo sa Diyos. Kaya mag-iingat ho tayo sa ating mga ginagawa. Kailangan, it is very important na laging naka-inclined sa salita ng Diyos. At tingnan po natin, sapagkat hindi lamang po basta, hindi basta lang malaya kang gumawa, wala na pong mangyayari. Meron pong mga consequences. Ito po yung resulta ng paglayo sa Diyos at sa Kanyang kautusan. Ito po yung pag-aralan natin. Magbigay ho tayo ng tatlong resulta. Pag tayo po ay gagawin na lang natin ang gagawin ng magustuhan natin, regardless kung nakakasama na ba ito, regardless kung ito po ay kasalanan sa Diyos, tatlong bagay po yung pwedeng mangyari. So babasahin ko po muna yung yung verse. Kasi sabi dito nalalayo sa Diyos. Sabi dito sa Judges chapter 2 verse 12, tinalikuran nila si Yahweh. Yun po yung nangyari dito. Dahil gusto nilang gawin ang gusto nila, magustuhan nila, maibigan nila, ang problema, nalalayo na pala sila sa Panginoong Diyos. Ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto, naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. So, wag ho nating maliitin yung kayang gawin ng kasalanan sa buhay natin. Hindi lamang po basta tayo napapalayo sa Diyos, meron hong tatlong bagay na pwedeng mangyari sa atin at maging sa ating bansa kung ang bansa natin ay tuluyang hong tumalikod sa Panginoong Diyos. So tingnan natin tatlong bagay. Letter A, basahin natin. 1, 2, 3, go. Yan. Totoo po, pag tayo po'y lumayo sa presensya ng Panginoong Diyos, tinatanggalan po natin ang proteksyon ng ating mga sarili. At ganun din, kung ang isang bansa ay tumalikod kay Yahweh, tinatanggalan niya ng proteksyon ng kanyang bansa. Kung maaalala po ninyo, di ba, yung last week, ano po yung ginawa nating example? Di ba, merong isang man of God na pumunta dito sa Maynila and nag-prophesy siya na may mangyayaring masama. At natupad nga po, nag-warning si God at dumating yung Yolanda. So makikita natin, pag tayo po yung nagpapatuloy sa pagkakasala, tinatanggalan natin ng proteksyon, shield yung ating sarili. Ano po yung patunay? Bibilisan ko lamang po sapagkat maraming mga verses to. Judges chapter 2, sabi dito sa verse 14, dahil dito nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Ano po yung nangyayari sa Israel dito? Meron silang mga kaaway. Prior to this, ano yung nangyayari sa kanila nung panahon ni Moses at Joshua? Di ba lagi silang nananalo? Iniingatan sila ng Diyos. Pero, nung nawala na sila Moses, sila Joshua, hinayaan na sila ng Panginoong Diyos. Makikita natin dito yung malinaw na katotohanan na aplikable po sa buhay natin. Pag wala po tayong Diyos sa buhay natin, tinatanggalan natin ng proteksyon ng ating mga sarili. Minsan, nagdadrive ka, nabunggo yung motor mo, nasira yung motor mo. Ay Lord, pinag-pray ko naman to, dinedicate ko naman to. Bakit ganon? Pero hindi natin na-realize pag-iingat ng Diyos sa iyo yun. Kasi maaring ikaw yung masagasaan, pero yung motor mo lang yun nasira. Nagigets natin? Yung mga ganong bagay na proteksyon na pala yun ng Panginoon. Yung mga split second. Diba? So makikita natin dito, magbigay pa tayo ng mga halimbawa. Judges chapter 3 verse 8. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop. Hindi natin to nakikita, pero directly, God is active in protecting our lives. Sabi, pinabayaang masakop ni Haring Kusha, ang hirap basahin nito Risha Taim, ng Mesopotamia, 8 taon silang inalipin.
Makikita na naman. At dito po, no, pagkatapos yan, anong ginawa? Nag-pray sila. Lord, nagsisisi na kami. Pinadala yung judge, pangalan, Othniel. Sumunod naman sa Judges 3:12. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh. Dahil dito, si Eglon na hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa sa Israel. At sabi dito sa verse 14, 18 taong sakop ni Eglon ang mga Israelita. Pinapabayaan ng Diyos. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin na ang kasalanan ay wala hong epekto. Merong pong epekto yan sa buhay natin. Pag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, unang-una ho tinatanggal natin ang proteksyon ng Diyos. Pangalawa po, pinipigilan natin ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Malinaw naman na sinabi yan, di ba, sa Isaiah chapter 59 verse 2. Dahil sa kasalanan natin, nalalayo tayo sa Diyos. Pangalawa, hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang Diyos po ay hindi bingi. Ang Diyos natin ay hindi mahina. Pero nililimitahan natin yung unlimited God because of our sin. Isa pang halimbawa, pagpatuloy natin yung verse. Judges, ito na, 18. Sige, next slide. Sa chapter 4, verse 3 naman ito. Si Jabin ay may 900 karwaheng bakal, pinagmalupitan at inapiniya ang Israel sa loob ng 20 taon, 20 years. Kaya humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. At dito nga po, ang pinadala naman na tagapagligtas dito, hukom, ay si Deborah. Ganun po ang cycle ng mga Israelita nung panahon na ito. Nawala na yung mga sila Joshua, yung mga sumunod na lahi, hindi nila ipinagpatuloy yung sinimulan. Hindi na ipagpatuloy yung pananampalataya sa tunay na Diyos. Ano nangyari? Dahil wala ng Diyos sa buhay nila, dahil hindi na sila sumusunod sa batas ng Diyos, sa salita ng Diyos, gagawin nila lahat ng magustuhan nila kahit na sila'y nagkakasala. Ang problema, tuwing sila'y nagkakasala, ang proteksyon ng Diyos at pagpapala ng Diyos ay nawawala. At pagkatapos, nahirapan na sila, magsisisi sila. Pagkatapos magsisi, ililigtas sila ng Diyos. Kaso nga lang, pag niligtas na ng Diyos, babalik na naman sa kasalanan. Di ba parang tayo lang din? Di ba pagka tayo, pag gipit na tayo, tsaka tayo natututong mag-pray. Tama? Lord, nagsisisi na po ako. Di na po ako mangungupit. Di ba? Tapos, syempre, pinatawad ka ng Diyos, pinagpala ka ulit. Dahil magaan na naman ang buhay, gagawa ka na naman ng kasalanan. So, minsan po, madalas tayo po dinidisiplina ng Diyos para ho magkaroon tayo ng pagbabago. Dinidisiplina tayo ng Diyos para ho lumayo tayo sa anumang mga kasalanan. At dito po, sa bansang ito, sa lahi ng Israel, ito po yung cycle nila. Gagawa ng kasalanan, papurusahan sila ng Diyos, hihingi sila ng tawad, magsisisi, tutulungan sila ng Diyos. Babalik na naman sila doon sa una, gagawa na naman ng kasalanan. Hundreds of years, ganyan po yung life cycle nila. At ganun din po sa buhay natin minsan. Sana ho, hindi umasumpungan sa atin ito na tuwing tayo'y pinagpapala ng Diyos, tayo ay luluwag sa pananampalataya na para bang baka mag-cause pa ito ng paglayo. Di ba napakaganda nung prayer ni si Solomon? Lord, wag mo akong hayaan maging sobrang mahirap. Baka naman makagawa ako ng masama. Pero wag mo naman akong maging sobrang mayaman naman. Baka naman lumayo ako sa iyo. Dapat ho, balanse lang din. So, again, ito po yung lesson number 1 natin. Pag tayo, ang paglayo po sa Diyos at sa pagsuway, paglayo sa kanyang kautusan, merong ho negatibong epekto. Ang epekto nga po nito ay naaalis po ang proteksyon ng Diyos sa buhay natin. At dito po sa ating kalagayan ngayon sa bansa natin. Kaya dapat po matigil ang anumang mga korupsyon. Diba? So hindi naman tayo politiko. Kaya nga ang title natin, Bibingka Strategy. Ano pa yung part natin? Meron tayong bahagi. Later on, malalaman natin. Letter B. Yan. 1, 2, 3, go. Yan. Ito po yung pangalawang resulta po. Kapag tayo po ay lumayo sa Diyos at sa kanyang kautusan, lalong-lalo na tayong mga mananampalataya na nakakaalam, nakakilala sa Diyos, na merong salita ng Diyos, na merong Biblia na pinag-aaralan, pag tayo po ay lumayo, nag-backslide sa Panginoon, at kakaunti na lamang yung mananampalatayang matitira, ang resulta po nito, lalaganap po ang kasamaan sa ating paligid. No wonder bakit to tinawag ng Diyos ang mga Kristiyano na asin at ilaw. Nandito tayo para maging ilaw ng sanlibutan, narito tayo para maging preservatives
ng sanlibutan para magbigay ng pampalasa. Ano yung magiging, titingnan natin dito, no, sa buhay ng mga, dito sa Judges, paano lumaganap yung kasamaan. At dito po gagawin nating example yung mga men of God, yung mga Judges mismo. Unang-una po sa Judges chapter 8 verse 27, si Gideon. Mag-focus tayo dito sa ginawa. Kasi maraming nagtatanong sa atin eh. Sa Hebrews 11, kasama sila. Bakit na nila nagawa ito? Pero titignan natin, ano ba yung laghanap na practice nung panahon na ito? So tingnan natin sa verse 27 ng Judges 8. Mula sa gintong na samsam, nanalo na po sila Gideon, di ba? Sinakop nila yung kinalaban nila yung kalaban, 300 versus thousands of soldiers. Kaya mayroon tinatawag na Gideon 300. So, di ba mayroong Bible noong unang panahon? Mula sa gintong na samsam ni Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan. Si Gideon, man of God, nagpagawa siya ng Diyos-Diyosan. Bakit kaya? Tanong ko to dati eh. Bakit kaya ganun? Tapos nasama siya nasama siya doon sa listahan sa Hebrews 11. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos ang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. So makikita natin, meron silang kalaban, hirap na hirap sila, humingi sila ng tulong sa Diyos. Anong ginawa ni God? Tinawag niya si Gideon para iligtas yung mga, kung di nagkakamali, mga Ephraimites. Iligtas sila mula sa kanilang kalaban. So ngayon, nagtagumpay si Gideon, kanyang 300 na mga sundalo. Natalo nila yung mga kalaban. Pero pagkatapos nito, nagpagawa siya ng Diyos-Diyosan. Parang ano yung nangyari? Dito binibigyan tayo ng clue. Ano po yung common practice nung panahon na ito? And even si Gideon, na-impluwensyahan siya. Ganito po kakorap yung komunidad nila nung panahon na ito. Talagang dark age po ito. Gayunpaman, kahit na may mga corruption na nangyayari, pag ang Diyos po ang kumilos, kahit makasalanan tayo, yung grace pa rin ni Lord, Kasi ginamit niya pa rin si Gideon para iligtas. Tingnan natin yon as the grace of God. Tsaka yung desire ng Diyos na gusto niyang iligtas ang kanyang mga tao. Pero makikita pa rin nito, yung clue na ganito po yung kasamaan na nangyayari sa Israel na ito. Sa mga Israelita. Na kahit na ginamit siya ng Diyos, yung leader nila na si Gideon, still practicing yung pinapractice ng mga tao sa paligid nila. So dapat po nating malaman, di ba sinakop nila yung Kanaan, yung panahon na ito, ito yung pinapractice nila ng mga nakatira doon at ginaya nila. At dito po nagalit ang Panginoong Diyos. And, lilinawin natin, pag sinabi nating Diyos-Diyosan, hindi lamang ito basta mga yung mga pangalan ng Diyos-Diyosan nila, mga demonyo to eh. Sila Ashtoreth, sila Molek. Di ba yung sinabi nga natin last week, di ba? Yung nag-o-offer sila ng mga, yung pinapatay, yung nag-aalay sila ng mga tao. Kaya galit na galit ang Diyos noong panahon na ito. Pero again, makikita natin dito, dahil natigil po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil natigil yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung mga susunod na generation, hindi na naturuan. Later on, makikita po natin. Isa po pong halimbawa dito, si Jephthah, sa Judges chapter 11, verses 30 and 31. Ano po yung nangyari dito? Kung maaalala ninyo, nangako siya kay Yahweh kasi ililigtas again yung mga kalahi niya. Nangako siya, kung sino man, kapag pinagtagumpay ninyo ako, ito yung prayer ni Jephthah, ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa aking pag-uwi ko. And true enough, ano po nangyari? Yung anak niyang babae, yung nakasalubong niya. Ang tanong, bakit niya po ginawa ito? Bakit siya sumumpa? Unang-una, walang inutos ang Diyos na ganyan. Bakit? Again, makikita natin, nagbibigay ito ng clue sa atin na ito po yung common practice during this time. Nung panahon na ito. At yung common practice na ito, naiimpluwensyahan sila, nagagaya nila. Kahit naiintindihan na natin bakit sila pinapabayaan ng Diyos. Matindi po yung kasalanan nilang nagawa. Ganun pa man, ang Diyos pa rin maawain, mabiyaya, inililigtas pa rin sila. Tapos sa susunod, syempre si Samson, ano naman si Samson? Sa chapter 16, mahilig siyang pumunta ng bar. Sabi dito sa verse 1, minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandali ang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang
babaeng ito. So makikita ho natin yung corrupt society, yung corrupt practices, yung prevalent na yung naghanap na immorality nung panahon na ito. That even these men and women, these men of God, na talagang naimpluwensyahan sila. Bakit? Kasi tumigil po yung pag-aaral sa batas ni Yahweh. Mamaya makikita natin doon. Maari i-connect natin to sa bansa natin again. Ang bansa ba natin, nakikita ba natin na laganap din ang kasamaan at kasalanan? Kung oo, dapat maging aktibo tayong bahagi para sa pagbabago. I'm not saying na mag-rally tayo. No. Worship service muna tayo. Kung may pamasahe kayo, punta kayo doon, pero tapos na siguro yun mamaya. Diba? Meron tayong bahagi. Bukod sa pananalangin, ano yung aktibong bahagi natin? Para itong kasamaan na ito, yung cycle of sin, cycle of corruption, and cycle of immorality ay matigil. So tignan muna natin bakit to? Ano po yung mga dahilan? Tignan, mayroong root cause . Ano yung mga dahilan? Bakit po? Ay, may letter C muna pala tayo. Sige, C tayo. Ito pa po, mabilis lang to. 1, 2, 3, go. Yan. Kapag ang isang bansa, pamayanan, komunidad ay namumuhay sa kasalanan, isang resulta nito maaari magkaroon ng kaguluhan. Dito sa Judges chapter 19 and 20, mahaba ito, hindi ko na lamang nilagay yung verse. Sige, next. Nagkaroon po ng civil war. So hindi ko na po nilagay yung verse kasi story to . Ano po yung civil war? Yung dalawang magkalahi nag-aaway-away. At dito po, yung Benjaminita at saka Israelita, ibig sabihin 11 tribes ito. Sila Judah, sila Dan, sila Ephraim, yung mga magkakapatid na lahi. So nagkaroon po sila ng gera. So ito po yung mga kaguluhan na nangyayari kapag wala po ang Diyos sa buhay natin. So ngayon, next slide tayo. Ano po yung mga dahilan bakit po napapalayo sa Diyos ang isang bansa? At dito ho natin iingatan. Dito ho ngayon tayo merong bahagi. So tingnan muna natin yung root cause. Ang ganda ho ng simula nila Ng panahon ni Moses, 'di ba? Gumagawa ng himala ang Diyos. Sa panahon ni Moses, inilatag ng Diyos ang 10 Commandments at iba't ibang mga batas. At ito ay pinagpatuloy naman ni Joshua. Pero pagkatapos ni Joshua, wala na. Yung sumunod na salinlahi ay gumawa na ng kasalanan. Ginawa nila kung ano yung gusto nila. So, ano po yung mga dahilan? Letter A. Letter A, next na, 1, 2, 3, go. Yan, dito ho nagsimula ang pagbagsak ng Israel. At dito ho maaring magsimula ang pagbagsak ng isang bansa. When we say pagbagsak, hindi lamang ho tayo tumutukoy sa kayamanan, kaunlaran, kundi yung moral fiber ng isang bansa, bumababa ang morality, tumataas ang immorality. Yun po yung tinutukoy natin. And ngayon, kitang-kita natin sa society natin, naging common na lamang yung corruption. Pero ngayon, galit na tayo lahat kasi lahat tayo affected sa corruption na nangyayari. Pero saan po nagsisimula yun? Kapag hindi ho na ipasa sa susunod na henerasyon ang mga aral at tuntunin ng Diyos. Kung pag-aaralan po natin ang ating bansa, pag-aaralan natin ang ating batas, marami po dyan konektado po sa Bible. Sa Bible po nagsimula. Halimbawa, huwag kang papatay. Saan ba natin unang-unang makikita yon? You shall not murder. Di ba sa Bible? Huwag kang magnanakaw. Saan ba natin makikita yon? Di ba sa Biblia din? Yung do not practice immorality. Di ba sa Bible din? Yung sa preamble, sino nakakaalam ng batas natin? 1987 preamble. Yung mga college. We, galing we the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Kami na mga mamamayang Pilipino ay humingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos na tulungan yung bansa namin. So makikita natin, ang batas natin, even yung laws natin, kinikilala na kailangan po natin ang Diyos. Pero, sana maging practice talaga natin, na kinikilala natin ang Panginoong Diyos. So dito ho sa nangyari sa Judges, hindi ho na ipasa sa susunod na generation at kailangan ho
sa generation natin, simulan na po natin na ipasa. Kasi mamamatay kami. That's the reality. Tatanda kami, mamamatay kami. Diretsahan na tayo. Sino ang papatuloy? Mga kabataan. Kaya sinasabi, mga kabataan, pag-asa ng bayan. Pero ang pag-asa ng mga kabataan, mga katandaan. Pero kung mga katandaan ay walang Diyos sa buhay nila, paano namin ipapasa ang pag-asa? Na ang pag-asa ay naka Jesus lamang. So kailangan ho natin. Judges chapter 2 verse 10. Sabi dito, naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. So, basahin natin yung next sentence. Last sentence. 1, 2, 3, go. Hindi isa pa. 1, 2, 3, go. Subalit, ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Kita niyo yung connection? Ang pagbagsak ng morality at espiritualidad ng isang tao at maging ng isang bansa ay nagsisimula the moment na tayo po ay tumalikod sa Diyos. Ito po yung root cause. Yun ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Bakit to nagiging laganap ang corruption? Kasi hindi nila kinikilala ang salita ng Diyos. Natalo ng kasalanan, natalo ng temptation. Ay, okay lang siguro, pero malinaw na sinabi sa Bible, huwag kang magnanakaw. Ito po yung hamon sa atin. Na ng susunod na generation ay hindi ho mag-suffer. Na ang susunod na generation ay generation na hindi kumikilala sa Diyos. Ito po yung hindi nila nagawa, yung malinaw na inutos sa Deuteronomy chapter 6 verse 6. And verse 7. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Sabi dito sa verse 7. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So, ano po yung makikita natin? Nagsisimula po sa bahay. Di ba? Ito po yung message ng Bibingka strategy. Asa tayo ng asa sa gobyerno. Lahat inaasa natin sa gobyerno. Whereas, the righteousness, morality, spirituality begins at home. Yung gobyerno namin, ayoko na dito sa bansang Pilipinas. Mga korap yung mga leaders namin. Wait. Ginagawa mo ba bahagi mo? Puna tayo ng puna sa paligid natin, pero yung bahagi natin, hindi natin nagagawa. Magsimula ho tayo sa loob ng bahay natin. Kaya nga ako sa GFA, sabi, great future ahead nung time namin, great future ahead. Kasi, ang vision, nagtatanim tayo ng values, hindi lamang academics, kundi yung values, yung godly values, itinatanim sa mga bata. Kasi kami tatanda kami, mawawala kami sa mundo, pero yung mga bata, yung susunod na generation, nataniman mo ng mga values na mula sa Diyos, mula sa Biblia, mas magiging maayos ang bansa natin. Kaya nga sa susunod, di ba po yung tagline ngayon, di ba? Leaders for God and country. Yun ngayon yung vision. Matagal na itong vision ng GFA, pero ngayon, kitang-kita natin na ganun pala talaga, no? So, hindi ito pagalingan ng utak sa academics, Mahalaga pa rin yung dapat sa academics, yung values. Kaya makikita natin sa mga kongreso, no, yung mga patalinuhan, na kahit yung batas, nababaluktot para makalusot. Di ba? Bibigyan mo ng witness protection program, kahit na hindi most guilty, pinagdidebatihan pa, mga ganyan. So, pero ganun pa rin po ang hamon ho sa atin. Wag ho nating gayahin yung mistake nila. Hindi na ipasa sa susunod na generation. Tayong mga magulang, tayong mga lolo, mamaya mababasa natin mga lolo't lola, tayong mga tatay, lalong-lalo na, as the head of the family, simulan ho natin ang pagbabago sa loob ng tahanan. Maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga anak, ituruan natin yung ating mga anak. Kasi, yung mga anak natin, bahagi pa rin sila ng bansa natin. So, maging hamon po sa atin ito, no? Eh sana hindi ho tayo masumpungan na sa bahay natin na tayo ay, pagdating dito, okay tayo, di ba? Christian tayo. Pero pagdating sa bahay, anak, bili ka nga ng Yossi. Sindihan mo na rin. Di ba? Nung unang panahon, ganyan sa amin Inuutusan kami. Hindi lang naman yan yung mga examples.
ang ibig lang po nating sabihin, maging Kristiyano ho tayo, hindi lamang po sa church, lalong-lalo na sa bahay natin. And ano pa po yung mga root cause? Ano pa yung dahilan bakit ho napalayo sa Diyos ang Israel dito? So tignan natin, next slide. 1, 2, 3, go. Yan. Dito po, kung una, nakafocus po ito sa loob ng bahay. Ito naman pangkalahatan, mga Kristiyano. Tayong lahat po ay lingkod ng Diyos. So dito babasahin ko lang yung story. Medyo mahirap siya makita kung babasahin lang natin. Pero kung titignan natin yung background, maiintindihan na natin. Babasahin ko lang po in Judges chapter 17 verse 5. Sabi dito, ang lalaking si Mikas ay may sariling altar. Mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyosan at ginawa niyang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Again, yun pa rin po yung masamang nangyayari sa bansa nila. Ito na, merong clue na ibinigay dito. Samantala, sa Bethlehem, Juda ay may isang kabataang Levita. Verse 8, isang araw, umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa bahay ni Mika sa kaburulan ng Ephraim. Hanggang doon na lamang po babasahin ko, pero focus tayo doon sa verse 7. Kung titignan natin sa unang tingin, parang wala lang. Pero kung uunawain natin yung lalim ng pangyayari na ito, meron masamang nangyayari sa bansa nila. Unang-una po, focus tayo sa Levita. Ano ba ang Levita? Sila yung inatasan ng Diyos na pangunahan ang Israel papalapit sa Diyos. Pero ano nangyayari sa Levitang ito? Imbis na nasa tabernakulo siya, imbis na naglilingkod siya sa Diyos, ano nangyari? Palaboy-laboy siya, naghahanap ng pupuntahan, matitirahan. So nakikita natin, spiritually, ang Israel bagsak din. Di ba merong utos ang Diyos sa kanila na ang mga Levita, pumunta kayo dito, sa bayan na ito, sa bayan na ito, tapos meron sila sa tabernakulo. Ano po yung nangyayari dito during this time? Inconsistently, hindi na po napapractice ang pagsamba sa Diyos. Nakikita niyo yung connection? Pag wala hong Diyos ang isang bansa, lahat po babagsak, lalong-lalo na yung immoralidad. At kung maalala natin noong mga nakaraang buwan, di ba? Maraming mga churches na nagsasara sa USA, sa Europe, naging sinihan, naging bar. Kasi yung susunod na generation ay hindi naturuan. At yung mga lingkod ng Diyos, tayo pong lahat yun, lingkod ng Diyos. Bagsak na bagsak po yung espiritualidad ng bansang Israel. Balikan natin, review lang tayo. Ano ba ang tungkulin ng mga Levitang pari nung panahon na ito? Okay, next slide tayo. Yan, sige, ano ba yung tungkulin ng Levitang pari? Yan, unang-una po, pangunahan ang mamamayan sa pagsamba sa Diyos. Yun po yung trabaho nila. Pero nangyari, yung kabataang Levitang ito, palaboy-laboy siya, naghahanap ng matitirahan. Actually, sa susunod na chapter nun, hindi na natin binasa, another Levita na naman. Pero anong nangyari? Nagawa ba nila? Kaya lumaganap ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya lumaganap ang pagtalikod sa Diyos dahil ang mga Levita na inatasan ng Diyos na pangunahan mo ang mamamayan, papalapit sa akin sa pagsamba sa Diyos ay hindi nila nagawa. Pangalawa ho, na tungkulin ng mga Levita, 1, 2, 3, go. Yan. Pero hindi na po naturo. Kaya simula nung kay Joshua, dahil hindi na naturo sa susunod na generation, nakalimot na sila sa Diyos. At bawat isa po sa atin, may bahagi po dito. Kung yung unang-una, nagsisimula ho sa tahanan, pero hindi ho dapat tayo makukontento sa tahanan. Kung saan man tayo, lagi tayong paulit-ulit saan man tayo pumunta. Sa eskwelahan natin, sa trabaho natin, sa komunidad natin, tangan-tangan natin ang pangalan ng Diyos, tangan natin ang salita ng Diyos. Handa tayong ibahagi ang mensahe ng Diyos. Yun po ang ating tungkulin. Kaya nga po, bilang aplikasyon, dalawang aplikasyon, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Number 1. 1, 2, 3, go. Yan, tungkulin ho natin ito. Sabi ho dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sino na yung mga pari o yung mga Levita sa panahon na ito? Hindi na ito usapin ng lahi.
So sabi dito sa verse 9, 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So, yung mga pari po dito, hindi po ito tumutukoy sa lahi ng mga Levita. Ang kausap po dito ni Pedro, yung mga Kristiyano na kumakalat sa iba't ibang bansa. At ito po'y aplikable sa atin. Wala ho tayong makikita ngayong Levita eh. Tayo po ngayon ang lingkod ng Diyos na nakakakilala sa Diyos. Tungkulin ho natin na ibahagi, ilapit ang ating komunidad sa Diyos. At yun po yung dahilan kahit kahapon po umuulan pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama namin sa outreach kahapon, nabisita namin. At yun nga, may mga kasama tayo na nabisita natin kahapon at kasama natin na umatin ngayong umagang ito. Ito po yung isang halimbawa lamang. Kasi tungkulin natin na ilapit yung komunidad natin, papalapit sa Diyos. Tungkulin natin na matutunan nilang sambahin, manampalataya sa tunay na Diyos na pinaniniwalaan natin. Pag tayo po tumigil sa pag-outreach, dun magsisimula ang pagkabulok ng pamayanan at komunidad. Bakit? Kapag wala na po ang Diyos sa buhay natin, dun again nagsisimula ang corruption. Kaya nga kahit umuulan kahapon, kahit hindi namin mahanap yung address, yung ang liit-liit lang ng Del Rosario Street, hindi pa namin makita, ilang bahay lang yon, 50 plus lang ata. Asan po ba dito yung number 65? Asan po ba number 149? Asan po ba dito si ate ganito? Pag anong-ganon na kami, ewan ko lang sa mga ibang mga kasama, pagod na pagod din, ano? Tapos ang sakit ng tuhod ko. Naku, ang sakit ng tuhod ko, ah. Tapos bigla pang umulan. Hindi, tuloy natin to. Bakit? Kasi naniniwala ho tayo, tungkulin natin ito. Hindi ito patungkol sa pagpaparami. Patungkol ito sa pagbabahagi ng unang-una ng biyaya at pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Patungkol ito sa para ho sa kaayusan ng ating komunidad. Titignan natin siya na ganun, hindi ho by numbers. Kasi kung numbers lang, mapapagod tayo. Titignan natin ito kasi gusto natin sila na makakilala rin sa tunay na Diyos na kayang magpala, kayang magbago ng buhay kung paano tayo ay binago. Kapag tinignan na lamang siya natin as a ministry, mapapagod ka. Pero kung titignan mo ito as your mission and purpose in life, na God-given purpose, magkakaroon ka ng inspirasyon na kahit maulanan ka, na kahit masakit ang tuhod mo, na kahit nahihirapan kang hanapin yung address nila, magpapatuloy ka kasi meron kang malalim na dahilan. At yung dahilan na yon ay nagmumula sa Diyos. Kaya maging inspirasyon ho natin ito. Ang community outreach po natin, once a month lamang. Pero yung pang-araw-araw natin, saan man tayo madako, kasama ho natin ang mensahe ng Diyos. Dala-dala natin ang patotoo natin. Ibahagi ho natin. Ilapit po natin ang ating mga kakilala, ang ating mga kapamilya, ang ating komunidad sa Diyos. Tungkulin ho natin. Hindi ito tungkulin ng mga pastor lamang. Hindi lamang ho ito tungkulin ng ating mga leaders. Tungkulin po natin lahat ito. Just imagine kung lahat po tayo ay nagbabahagi, inilalapit natin ang ating mga kaibigan sa Diyos. Diba? Hindi ang ganda-ganda sana ng mundo. Kaya ho bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, again, ilapit natin ang ating komunidad sa Diyos. At naway sa susunod na ating community outreach, marami pa tayo na makakasama kasi training din po ito eh. Sa totoo lang, ano. Yung mga kasama natin dito, ang lalakas na ng loob nila eh, kumausap eh. Mga wala ng kaba, konti na lang. Natututo sila. And eventually, maa-apply nila sa buhay nila. And number 2 po, last. 1, 2, 3, go! Yan. Para hindi ho tayo matulad. Para hindi ho tayo matulad sa nangyari sa Judges, kailangan po yung next generation iniisip na natin. Iahanda natin at patatatagin. That's why meron tayong may tinatawag na discipleship. Napakahalaga yan eh. Unang purpose natin, worship, di ba? Tapos evangelism and then discipleship. Hindi natitigil sa worship, hindi natitigil sa... Maganda yun, sumasamba tayo every Sunday. Maganda yun, nag-evangelize tayo. Pero nagpapatuloy yan sa discipleship.
ito po ay iahanda natin at patatatagin ang pananampalataya ng susunod na generation. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 14. Sabi ni Pablo kay Timothy, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Merong nagturo kay Timothy. Maaring sabihin natin si Pablo. Pero si Pablo nga lang ba? So tignan natin sa susunod, sabi dito next, sa verse 16, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Bata pa lamang, alam na ni Timothy yung Word of God. Naturo na sa kanya. Ang tanong, si Pablo ba yon? Malamang hindi. Si Pablo, matanda na siya naging Kristiyano, di ba? Na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Next slide, basahin natin. 1, 2, 3, go. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So makikita natin again, nagsimula sa tahanan. Sino po yung nagturo kay Timothy? Yung kanyang lola Loida at nanay Eunice. Salamat po pala sa nanay Loida, ating sponsor. Naalala ko lang kaya tayo may tinapay kahapon. Again, nagsisimula po ang pananampalataya, ang pagtuturo, pagtitrain sa loob mismo ng tahanan. Napakasarap po, di ba, na makita na bawat tahanan natin magkaroon tayong mga Timothy sa bahay natin. Yung mga magulang, turuan natin ang ating mga anak. Mga grandparents. Minsan nag-aaway yung mga di ba, yung mga lolo tsaka yung tsaka yung mga anak nila kasi sabi nila, ewan ko lang. Sabi nila, yung mga lola daw, mga lolo daw, mga konsentidor daw minsan. Totoo ba yun? Ewan ko lang. So, again, ang hamon po, ipagpatuloy natin. Ihanda natin ang next generation para hindi ho tayo matulad sa nangyari po sa Judges. Iwasan ho natin na bumagsak ang ating komunidad, bumagsak ang ating bansa. And when we say pagbagsak, hindi natin tinutukoy ang pagbagsak ng pamahalaan. Ang tinutukoy natin ang pagbagsak ng espiritualidad at moralidad ng ating bansa. Kasi hirap na hirap. Ngayon sa ibang bansa makikita natin, magpe-pray ka lang in public, aarestuhin ka pa. Gusto niyo bang ganun? Mag-share ka lang ng gospel, 'di ba? Meron sa Canada, tsaka sa may US, nakalimutan ko lang ano state. Dumating yung pulis, pinusasan siya. Ano yung kasalanan niya? Nag-preach lang siya ng gospel. Pag tayo po'y tumigil. Itong nakaraan, dahil meron nagsalita ng mga katotohanan sa Biblia, anong ginawa? Binarel. And rest in peace kay Charlie Kirk. Ano nangyayari sa USA? Dahil natigil ang pangangaral ng salita ng Diyos, nagiging normal na lamang yung barilan sa eskwelahan, yung mga mass shooting. Kailan nagsimula yon? Nung tinigil nila yung mga Bible study sa mga campuses. Hindi ho natin pwedeng ihiwalay ang Diyos sa ating komunidad. Pag nawala ang Diyos sa ating komunidad, sa ating eskwelahan, babagsak ang espiritualidad at ang moralidad ng ating pamayanan. Kaya nga po dito, so again, balikan natin yung title natin kanina na Bibingka Strategy. Yan. Sino ho nagluluto ng bibingka? Tagakain lang? Lahat pala tayo dito, puro palamunin dito, So, paano po ba niluluto tignan muna natin ng picture. So, next isa picture tayo sa mga picture. Ayan, sige. Ayan. Ano yung nakikita nyo? Ayan. Sige, next slide pa. Ayan. Ano yung makikita nyo sa pagluluto ng bibingka? Di ba commonly, pag nagluluto tayo sa ilalim lang. Pero sa bibingka, meron din sa ibabaw. Ano po yung ibig sabihin ng bibingka strategy sa political science? Ang political, ginagamit sa pamamahala o pamumuno upang ilarawan ang paraan ng pagdidisiplina o pagbabago, pero kulang pa rin po yung description Ibig sabihin po, for example, di ba sisi tayo ng sisi sa gobyerno? Lagi na lang makalat yung aming lugar. Lagi na lang binabaha. Sinisisi mo yung pamahalaan. Pero ang tanong, doon sa ilalim, which is tayo yung ilalim na apoy, yun yung represent natin,
Tapon ka naman ng tapon ng kalat sa paligid. Babaha. Hindi ka naman naglilinis. Babaha. Di ba merong mga yung mga vlogger minsan napapanood nyo ba yung mga naglilinis? Maayos naman pala yung drainage system. May mga basura lang. Tapos sisisihin natin gobyerno. Ang lakas-lakas mo magtapon ng kalat. Di ba? Ang dami ko nakikitang ganyan eh. Pag naglalakad ako dyan, bakit ganun natitiis nila na Ang ibig sabihin po ng bibingka strategy, hindi lamang ho tayo aasa sa nakatataas sa pamahalaan natin. Dito sa ilalim, which is representing us, gagawin din natin. At ito, maia-apply din natin sa spiritual. Ano yung bibingka strategy? Si God, tayo nasa ilalim. Nagpipray tayo lagi kay God. Pero yung prayer mo, ginagawa mo ba yung bahagi mo? Lord, gusto kong magtrabaho. Lord, gusto kong magbago. Ginagawa mo ba yung bahagi mo? Ibig sabihin po, sa bawat ginagawa ng nasa taas, katuwang ho tayo. And even sa church, maia-apply po natin ito. Bagamat ang mga pastor natin, ang mga teachers natin, nagtuturo sa atin ng salita ng Panginoong Diyos, saan ang bahagi natin dito? Sa ilalim tayo, saan man tayo pumunta, ipangaral natin ang mensahe ng Diyos. Magbigay tayo ng magandang patotoo para ho umunlad ng ating bansa. At ito po nakikita ho natin ngayon sino nakapunta na rito sa sa sumbong mo. Sige, next slide. Binuksan ko kahapon eh. Tingnan ko lang yung mga flood control project. So tingnan niyo, flood control project sa Angono, yan. Maliit lang Kaso 2022 lang yan eh. Ito po yung ito po yung pagsisikap ng ating pamahalaan na malinis po yung yung nangyayari. Mawala yung corruption. Kaya kahapon dinalaw ko nga yan kahapon. May mga flood control project din pala dito sa Angono. Pero hindi ko alam yung address. Hindi malinaw eh. But anyway, ito nga po yung message natin sa bibingka strategy. Huwag ho natin lahat iasa sa pamahalaan. Bilang mga mamamayang Pilipino, may bahagi tayo. Maging mabuting mamamayan tayo. At ganun din naman po, huwag nating lahat. Totoo po na kailangan nakadepende tayo sa Diyos. Pero kailangan, meron din tayong ginagawa. Minsan sasabihin natin, yung namin, pastor namin, yun, hindi naman magaling magturo yun eh. Hindi pala magaling magturo eh, sana nag-aaral ka. Di ba, minsan mas madaling mamuna kaysa tumulong. Sa bibingka strategy, kailangan actively involved tayo. Kung gusto ho natin ng tunay na pagbabago, hindi lamang po sa taas, gayon din sa grassroots tayo. Simulan natin yung pagbabago. At yung pinaka-basic bilang mga Kristiyano, mamuhay na po tayo para sa Diyos. Talikuran natin ang kasalanan sapagkat sa maliliit na kasalanan nagsisimula ang corruption. Ang pagkabulok ng karakter, dun nagsisimula. Kaya nga po bilang conclusion sa lahat po na nangyayari sa ating bansa, basahin po natin ito. I invite everyone na tumayo. Yan, basahin natin. 1, 2, 3, go. Ang katatagan, kaunlaran at kapayapaan ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan. Bahagi rin dito ang pamayanan, lalo na ang sangkakristyanuhan. Gawin natin ang kakayanan na maging mabuti at responsableng mamamayan ng ating bansa sa pamamagitan ng karakter at misyon na katulad ng kay Kristo. Again, kagaya po na sabi natin kanina, hindi ho natin kailangan pumunta sa Luneta, sa EDSA para mag-rally. Ang tunay na laban po nasa unang-una sa ating kanya-kanyang mga bahay. Pangalawa, sa komunidad natin, sa paligid natin, sa bahay natin, sa kapitbahay natin, handa dyan ang mga tunay na laban. Alam ko po nakakapagod na nakikita natin yung corruption sa bansa natin. Pero ang point lang po natin ngayon, tignan muna natin yung sarili natin. Meron ba tayong ginagawa? Meron ba tayong ginagawa para malimitahan ito kung hindi man mawala? Tignan muna natin yung sarili natin kasi first and foremost, corrupted din tayo. Lahat po tayo dito makasalanan eh. Hello, 1, 2.
Napakadali ho mag-point finger. Finger pointing, napakadali. Pero yung sarili natin na hindi natin nakikita, na tayo rin pala ay marami ding mga kasalanan. Na marami din pala mga corruption na nangyayari. Kaya nga po, no, awitin natin itong kantang ito na ang title po, Broken Vessel. Kasi ito po yung kalagayan ng Israel nung panahon na ito. They were broken. Tumalikod sa Diyos. Pangalat-kalat sila. At ito po yung naging kalagayan natin. Basag tayo. Dahil sa ating mga kasalanan. Maraming beses tayong bumagsak. Ganun pa man, ang biyaya ng Diyos ay laging nandiyan. Ang pagliligtas ng Diyos ay laging nandiyan. Tayo po'y lumapit muna sa Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Bagamat nakikita ho namin na talagang nangyayari po sa aming bansa, pero tinuturuan niyo po kami na magkaroon ng aktibong bahagi dito, Panginoong Diyos. Ayaw naming matulad, Panginoong Diyos, sa halimbawa ng judges na bumagsak ang moralidad at spiritualidad, pagkilala at pananampalataya sa Diyos, Panginoon, dahil hindi ho na ipagpatuloy ang pagtuturo ng iyong salita. Ngunit ngayon, Panginoon, pinapaalala niyo po sa amin, meron ho kaming bahagi, Panginoon. Unang-una, sa aming pamilya, Panginoong Diyos. Sapagkat kami, ang aming pamilya, ay bahagi po ng aming komunidad, Panginoong Diyos. Lord, we pray for your grace. Ito po yung kalagayan ng aming bansa ngayon, Panginoon. Wasak, puno ng korupsyon, Panginoong Diyos. Gayunman, Panginoon, katulad po nila Jephthah, nila Samson, nila Gideon, kahit na nakagawa pa rin sila ng kasalanan, ginamit niyo pa rin po sila because you are gracious God. Lord, we pray, tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. At sa personal level, Lord, sa buhay namin, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, kung kami nagkakasala, patuloy na nagkakasala, Panginoon. Ibinawaksi namin anumang kasalanan sa buhay namin, Panginoong Diyos. Binawaksi namin ang anumang mga kasalanan na kumakapit sa amin, umaalipin sa amin, Panginoong Diyos. Nang sa gayon, kami po ay magamit para sa kalooban mo. Thank you, Lord God.